5 Gs na! Mga balita nga tutukan subong nga Lunes. Hindi magnubo sa 30 kakabataan, nagrambol sa esplanade sa Molo. 3 ka menor de edad nadakpan. Transferee student, ginpulihan kastigo sang 3 ka estudyante sa Bacolod City. Samtang mga estudyante sa Escalante City, ginpapauli bangod sa chat sang high school student nga madalas ang pusil. Suspect sa pagpatay sa 89 anyos nga babayi sa Lapas, nadakpan sa entrapment operation sa Oton. Pulo kakalanaan sa gwa sang Duwanga Sport na sunog. 268,000 pesos ginbilin nga danyos. 18 anyos nga babayi gintiro sang iya anay nobyo sa isa kakalanaan sa Bacolod City. Kag, aksidente sa Antique sang 2023 nga nagutas sang 19 kakabuhi. Nagbilin sang dako nga leksyon. Apang plano para marikawan ang disgrasya. Tub-tub subong, wala pa magtupa. Ini ang Bratsada Balita. Mayong hapon mga kapuso, mayong hapon Adrian. Mayong hapon man George sa nagapanguna nga balita, pila ka menor de edad nagkinagamo sa esplanade sa Molo, Iloilo City. Hindi magnubo sa 30 kapamatanon imbolbado. Insidente nakuhaan sa video. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Makita sa video nga kasubong nga nagsanay ang mga kabataan sa Esplanade 2 sa Barangay San Pedro Molo pasado alas 2 Sabado sang kaagahon. Suno sa uploader inbulbado ang mga minor de edad sa gamo. Bagay nga ginpayag sang barangay tanod nga hindi magdubo sa 30 ka mga minor de edad na nag-ilinaway sinangation. Pagkapot naman may mga buka nga botilya, sa ano Douglas may esplanade. Kaya pa mga sa botilya, kaya pang cartridge sila yan. Kada gabi nila? Oo, mas lipasan sa gabi, kagahon. Pila nag-perwisyo, nag-sila sa pamuloy. Lunsay pangayo ang mga kabataan dugang pa sang barangay tanod. 3 sa ilang nadakpan kaging turnover na sa pulis para maimbestigaran. Ipaidalo man sa intervention sa Social Welfare Office ang syudad. Madugay na nga problema ang mga kabataan suno sa barangay. Magluwas nga magahod kag nagatugas ang gamo. Nagapang perwisyo pa sa pila ka mga pamalay paagi sa pagpanghaboy sang bato. Lano sang barangay nga ipatawag ang mga ginikanan kung matumod ng iban pa ang mga kabataan. Parondahan tada sa tanod, bulig mas ang council nga masaway silang hindi sila magtambay dira sa tion sang kagabihon pagalapaw sang alas 10. Upod kay Hans Tisyerto, John Sala. Anaga, Ratsada! Deseoso niya sa babae perason sang gintiro sa inyo mismo aning nobyo bangod sa pagpangimon. Sa Ilin Pedreso may nagaratsada ng balita live gikan sa Barangay Villamonte. Lin? Adrian, padayon karon nga ginapangitan sa kapulisan ang lalaki nga taga Kabakalan City matapos gintiro ang anay nobya diri sa Bacolod City. Nagagiho pa apang dugoon ang babae na samtang nagakayaon sa sulod sang kalanaan sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Giliyon ini nga ginbululigan hakwat sa pila ka bystander kag gidala sa ospital. Ginkilala ang babae kay alias Queen de 18 anyos. Nakaagom sa pila sa tiyan matapos gintiro sa ginapahayag anay nobyo. Makaon sila dira sa area and then bigla na lang nag-abot ang iyang ex-boyfriend allegedly. Kag amo na nag-inaway sila gamay kag nagbutongay. Apang wala kuno nagupod ang biktima rason gigintiro sa sospeka. Upod sa biktima nga makaon kung tani sa lugar ang lalaking abyan apang nagpalagyo sang natabo ang insidente. Pagpangimon ang ginatudlo motibo sang kapulisan. Ang ginatan-aw namon is ang jealousy na part kay hambal sang aton nga witness. Nagambal kuno nga amo ni ang imo nga amigo. Padayon nga ginapangita ang suspect na residente sa Kabakalan City.
Sa karon wala pa sang pahayag ang biktima apang natala na ini ngay paidalom sa operasyon suno sa kaplisan. Balik sa imo, Adrian. Maraming kinasalamat, Eileen Pedreso. Sa iban pang balita, lalaki nga nagpatay kag nakawat sa balay sa tigulang nga babae sa La Paz, Iloilo City, arestado sa entrapment operation sa Oton. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Makaliga na masobray sa kabulan nga pagpanago. Nanakpan na ang 34 anyos sa suspect sa pagkuga patay sa 89 anyos sa tigulang sa La Paz ang Mayo. Arestado si Jerry Lima sa entrapment operation sa intelligence unit ng ICPO sa Oton, Iloilo kahapon. Nabaklan ini isang .38 caliber revolver. Kagduga nga narecover sang operatiba ang pusil, mga bala kag granada. Napilitan siya, it might be dahil wala nakaposte siya sa pera, and then binibintan niya sa isang confidential agent. Preso si Lima sa Oton Municipal Police Station kag pasakaan sa reklamo nga illegal possession of firearm and explosives. Una na ini nga ginpasakaan sa reklamo nga robbery with homicide. Nagapasalamat ang bata sa biktima sa pagkadakop sa suspect. Apang hindi pa ini kontento, tubto babayaran sa suspect ang ginhimo sa iya iloy. Sino makapatawad na siya sa kinobra niya? Ang pinakamasakit sa tanan, ang pagsakit niya sa tigulang na kay nanay. Natani, huwag niya lang yung sakit. Nagalungo-lungo lang sang ulo ang suspect sang ginpangayuan sang pahayag sang news team. Apang pahayag sini sa kapulisan, may nagsugo sa iyang apatyo ng biktima. Apang i-validate pa ini sang pamunuan sang ICPO. Kailangan muna natin i-validate yung mga sinasabi niya and then in a proper forum so that it can be used legally. Upot Kirmel Porquia, Kim Salinas, ang naga Ratsana. Mga kapuso, mga tagiya sa karinderya sa Dumanga Sport nagapakabakod kasunod sa pagkasunog sa ilang pwesto. Samtang balay sa Tigbawan gintupok man sang kalayo. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita live sa Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City. Kim? Jert 11 ka mga struktura gintupok sa kalayo sa duwa ka separado sa insidente sang sunog sa Dumangas kag Tigbawan, Iloilo. Nakadabadabang kalayo nga may itong ngaso ang nagpatublag sa pilakatagiya sang kalanan sa Dumanga Sport kag residente sang Barangay Sapaw. Nagluntad ang insidente pasado alas 3 kahapon sang gagahon. Masubong nga ginalantaw sa mga tagiya ang hinali ginlamon sang kalayo ang delikada na nila nga palangabuyan. Human sa light material sa mga karinderya. Ako na bulig mo ko da buklas ang ilang daw pertahan bala nga tiyanggi nila. Sa investigasyon sang BFP, naghalin sa kusina ni Alas Jecker ang kalayo. Padayon pa ginatumod ang kausa sang sunog. Masobra 268,000 pesos ang nalista nga danyos. Ako ang evidence para i-send sa National Headquarters naman para i-check sir kung mag-positive or mag-negative. Malayo pa lang makita na ang madamol nga aso. Ini ang nagikan sa nasunog nga balay sa Barangay Bagingin, Tigbawan, Iloilo, Biyernes ang hapon. Wala sang nasarbal bisan bayo lang gid ang tagiya nga si PJ. Bag-o lang tapos ang shift sini bilang work from home call center agent. Nagwala ko siya sa balay agad magkato sa iabyan. Ulpi lang may kasinggitan na, why ganit 20 minutes? Sunog na ko nung pagwa namon, dako na. Pati ang bago sini withdraw nga kwarta, nasunog man. Sa investigasyon sang BFP, naghalin ang kalayo sa kwarto ni PJ. Ginapatian, electrical in nature ang sunog. Posible halin ini sa mga gamit sa trabaho. Base sa iyang computer set, kay si Sir PJ Altura, work from home as a call center agent. Masobra 120,000 pesos ang halit nga ginbilin sang sunog. Jert padayon nga nagapanawagan ng BFP sa publiko nga antes maghalin sa ilang mga puluyan siguro gid nga naka-unplug ang electrical appliances kag wala sang napabayan nga niluto. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, Kim Salinas. Mga kapuso, naglain ang dalagan sa presyohanay sa gatong. Inibangod sa presyo ang posible ipatuman buwas. Sa estimates ng oil industry source, tubtub 2 pesos kada litro ang dugang sa presyo sang gasolina. Posible naman ang tubtub piso kada litro nga saka sa presyo sang diesel.
Ini ang Bratsada Balita. Ini ang Bratsada Balita. Transferee Pilason sa ginpulihan kasigo sa pila ka estudyante sa Bacolod City. Samtang klase naman sa Escalante National High School ginuntat bangod sa pamahog sa estudyante nga madala sang pusil. Yaring balita nga naga-raksado. Nakaagom sa mga pila sa kamot kag nagasakit ang ulo kag tangkugo sa grade 11 nga si alias Adi. Ini matapos ginkasigo sa guwasang ila eskwelahan sa Barangay Granada, Bacolod City. Tatlo ka estudyante nga natudlo ni Adi nga nagkasigo sa iya. Hinamon po nila ako ng suntukan. Pero ang sabi ko sa kanila, hindi po ako lalabang kasi sobrang dami nila. Nahilo po ako gabi, kasi suka po ako ng suka. Sa eksklusibong interview sa news team sa mga suspect, nagdepensa mga ini nga una sila nga ginpawag sa biktima. Nambala niya kami sa kantin nga isang bala lang kami kuno. Abay sa sakon tapos suntukan kami kuno sa labas. Nagsingit-singgit pag siya sa campus, blado pabugal pa blang mambalambal sa nga isang bala lang sa kuno. Ginibisigira na sa eskwelahan ang insidente. Wala anay ginpa-eskwela ang mga involvado. Pero patawag ko man ang bata nga concern. And of course, naman, hindi wag sa may maako ya. Wala pa sa pahayag ang kapulisan apang ginkumpirmar nga nagpa-blotter na ang biktima. Ginpapauli ang mga estudyante sa Escalante National High School kay nasang aga bangod sa pamahog sa isang estudyante nga may dala sang pusil. Sunod sa kapulisan, ginpost mismo sang tiya sa estudyante nga si Jacob ang iyang mensahe online kung sa di nagpabutyag nga madala siya sang pusil kag sundon ang natabo sa Tacloban City. Ginpatawag na ang ginikanan kang maestra sa estudyante. Pero kanina si Jacob na na-trace na to, ma'am. I-semblance siya, ma'am, ba sa conversation, not just the same sa natabo, no, ma'am, no, ang grosam sang Tacloban. Actually, ma'am, ang iyahang kuan mula magid niya gi-mention, nag-post lang siya picture, ma'am. Opo, kay Herald Aka, Adrian Bretos, ang naga-ratsada. Mga kapuso na tublag ang publiko sang matabo ang makahalanusbo nga aksidente sa Antique sa Disyembre 2, 2023. Matapos ang aksidente, nagduso sa mga plano ang gobyerno para malikawan ang disgrasya. Pero ang pamangkot na tuman ay han. Ibaloon ta sa special report ni Kim Salinas. Disyembre 5, 2023. Nahulog ang bus sa pila sakop sa barangay Igbukagay, Habtik, Antique. Dari nang gol to. Inala. 19 ang ginbawian sang kabuhi. Masobra na dawa katuig matapos ang aksidente. May nagbag-o bala sa lugar. Safe na bala o kung nagapabilin nga delikado. Halin sa bus terminal sa Arevalo, adlaw-adlaw nga nagaagi sa bukid sa Habtik, Antique ang ini nga mga bus. Balik normal ang ila operasyon matapos ang halos isa katuig nga pagdumili nga makalabay sa dalan. Halin nagluntad ang aksidente. May duwa ka checkpoint areas nga ginplastar suno sa mga driver. Diri gina-check ang salakyan antes maglabay sa killer curve ukon kilometer 73. Isa sa siyam ka survivor ang 23 anyos nga si Christopher. Bis ka magturog ako, di ko turog kay siyempre do mega pamukaw lang sa imo nga amo na mega pangayo bulig tapos do mega singgitan. Luwas sa trauma, nagbilin sa marka ang aksidente sa iya nato nga abaga. Hindi isolated ang naaksidente nga bus. Madamo na ang nahulog na salakyan sa pilas. Ginapahayag hindi magnubo sa 50 ang napatay. Gani ang dalan ginbansagan nga killer curve. Kita na 20 ka truck daw nga 12 anyos mga edad ko may nahulog na daw. Ang ini nga madamol nga concrete barrier ang makita na diri sa barangay Igbukagay, Habtik, Antique, tuwa ka tuig matapos ang aksidente. Mas malapit na ini sa main road ang pamangkot, bastante na bala ini kag mahimo makapakampante sa mga commuter.
dangerous. Gabuin ng iyagid na lupa. Apisar human error ang ginatulo mayor nga rason sang aksidente. Kinakonsiderar man ang mechanical kagang geographical aspects ng lugar. Walang assurance kung tataasan natin yung concrete barrier, hindi natin pwede gawin yon. Kasi pag magkaroon ng impact doon sa sabog, makakadamay pa po. Solusyon sang DPWH nga utdon ang bukid. Magahimo sang 4 lanes nga dalan nga magalaba sang 512 meters halin sa Welcome Antique marker. 230 million pesos ang kinahanglan sa road rerouting project. Apang tubtub subong wala mapunduhan. Handa maghatag sang relocation site ang Antique Provincial Government sa mga maapektuhan sang proyekto. We need to ask from the Department of DPWH or sa Department of Agriculture or there's a convergence program to implement that project kasi hindi gid masanangan ng province. Ini ang sitwasyon sang naaksidente nga bus. Masumo lang kay kung ano ini kadasig, amo man kahinay ang pag-akto sa ginaplano nga proyekto. Kurbada nga dalan kag human error lang bala ang rason sang nagadamo nga aksidente sa killer curve sa Hamtik. Ukon, may hindi papatag nga pwersa nga nagatuga sang disgrasya. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas ang naga. Ratsada! Mga manunudlo nga taga-syudad sa Iloilo kabahin sa mga prioridad sa condominium building project nga ginapatukod sa barangay San Isidro Haro. Si John Sala may nagaratsada nga balita. 26 katuig na nga manunudlo si Ma'am Leslie. Isa man ka manunudlong iyabana. Tubtub subong wala pa kuno sila sang kaugalingon nga balay. Sa nabatian sini nga prioridad sang Iloilo City Government ang mga manunudlo nga taga-syudad sang Iloilo sa isa ka building sa condominium project sang syudad sa barangay San Isidro Haro. Ini ang iya ginakabig nga answered prayer. It has really a big help for us, especially nga if we're having our own house, amo na bilang hambal ko nga we will be working harmoniously and we will have that really the focus for the learning of the children. If you do not have your own house, amo na bilang you will not have that peace of mind. Nagapuyo naman sa komun nga balay ang manunudlo nga si Sweet Joy. Sa 13 katuig sini bilang isa ka manunudlo, isa sa mga handog nila sa iyabanang makaangkon sang kaugalingon nga balay. Importante gid sir nga ang kada pamilya may balay gid sila nga ila. Bisan gamay lang niya sir, at least matawag nila nga ila. Kaya para at least sa seguridad man niya sir sang kabataan nila. Kag sang pangabuhi man. Si Ma'am Marifel naman ang temporaryong nagapuyo sa Banwasang Uton apang ini ang taga-syudad sang Iloilo. In kaso ang maka-avail sang unit, dako kuno ini nga buhin sa ila gasto sa pag-commute kag sa gatong. Na-compute ko lang na ako nag-commute kami 2,000 plus na ina every month para sa akon lang kung maka-avail kami sini, dako kini nga bulik sa amon, sa pamilya namon nga hindi kami matamaan sa mga expenses. Sa karon suno sa head sang Iloilo City Local Housing Office mayara na sa masobra 600 ka mga aplikante para sa mga unit. Apisar nga nagasugod pa lang ang konstruksyon sang kondominium. Ipaagi sa Pag-ibig Fund ang pagkuha sa mga unit. For those nga interested pa, katulang sa amon office, may ara kita specific form for Pag-ibig Fund para sa qualification. Kaya may ara kita nga pre-qualification standard or procedure nga ginakuha naton ang detalye. Upod kay Hans Desierto, John Sala. Anaga? Ratsada! Ini ang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Mga puso, ready na sa bakbakan ang top 12 teen clashers sang The Clash. Kilalahon ta ang ato Next Gen Power sa report ni Vesor Dallas. Opisyal na nga nakompleto ang top 12 teen clashers. Kilalahon ta ang teen clashers nga nagpakitang gila sa Tagsaga Challenge kag ginpamatudan nga deserve nila nga malakip sa top 12. Subong nga adlaw isa-isa hunta ang Next Gen Power. Si Martin Miguel nga halin pa sa Dubai, UAE, madamo kuno sa ginsakripisyo para sa The Clash Teens. I win every single game and I don't know if
if I can join the Clash, but of course, the Lord has His will. He has a plan for all of us. Paano bala ni Beza ginabalanse ang passion sa music at sa iya pagtuon? My inspirations in music are my music teachers in my school. Ginpakigbahi naman ni Donald ang iya unforgettable moment on stage. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. My voice wasn't ready at that time. I was full of voice cracks, full of imperfections. 7-year-old pa lang, nagabirit na sa stage si Kay. And about what's waiting on the other side. Hindi po maiwasan yung stage fright kasi minsan pag sumasali po ako po yung pinakabatang sumasali. First mentor kag inspirasyon ni Bian ang iya nanay. The brightest colors fill my head. Nung nasa 13 years old po ako, dun po ako nag-start na sumali sa mga amateurs. Bantayan mga kapuso ang journey sa Next Gen Power kada Domingo 7:15 p.m. sa The Clash. Isa laban sa lahat. Plus or Dallas ang naga. Ratsada! Mga kapusugin pasakaan sa mga reklamo nga illegal detention and robbery, robbery with violence, carnapping, illegal detention, illegal discharge of firearms, kag attempted arson, si Dave Sarosa, 59 anyos, ang Bacolod City. Kag apat sini kakaupdanan nga ginapahayag nag-hold sang 11 ka personnel sang isa ka resort sa Sicogon Island sa Carles, Iloilo. Natabo ang insidente sa nagligad nga simana. Na-rescue sang kapulisan ng mga staff sa Biyernes. Pagkaligad sang napulo ka oras nga negosasyon. Suno kay PRO 6 Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, 3 ka short firearms ang na-recover kay Sarosa, ka ginapangita pa ang long firearm nga dala sini. Ang aksyon ni Sarosa ang ginaangon sa land dispute nga nagaluntad sa lugar. Wala naghatag sa pahayag sa news team si Sarosa. Gintingwan sa news team nga makuhaan sang bahin ang management sang resort apang wala pa sanging pagwa nga statement. Hindi naman po operational supposedly po ni resort. Magkaganon pa man, nananatili po yung pinatawag natin stay behind force doon sa islands para po mapanatili natin yung peace and order. Bao duha ka lalaki nagtapong ulay sa Bulilaw, Mandurriao, Bangod sa isa ka babayi. Si Zen Kilantang Saza ang naga-raksada. Kasubong nga nagapanghanda sa isa ka boxing match ang duha ka lalaki. Makitaan sa video nga nagasparing sila sa tunga sang dalan sa Barangay Bulilaw, Mandurriao, Iloilo City. Matapos ang pila ka minutos nga pagbayluhanay sang inumol, may nagpatunga sa ila. Ginkilala kay alias Franco ang lalaki nga nakatiniil. Si alias Troy naman ang nakasuksok sang sapatos. Ginkumpirmar ni Barangay Kagawad Fuerte nga massage therapist ang duha sa lugar. Gilayon sila nga nagresponder sang nabalitaan nga may nagtapungulay sa dalan. Pagpangimon sa isa ka eba ang rason sang pag-inaway sang duha ka adan. Paano abi nga nagapadala kuno sang mensahe si Franco sa nobya ni Troy? Parte man kuno sa babayi. Rason sa amuto kuno nga adlaw, nag-eksanay kuno sila nga makita ay dito. Sa video, makitaan man ang pagkumustahanay sang duha matapos maareglo, apang wala pang mga ini nakaatubang sa barangay kag sa kapulisan. Ginpadulungan sa news team ang ginatudlo ginaobrahan sang duha, apang wala sila dito. Sunod sa staff na amon na istorya, madugay na sila ginpahalin sa obra. Desidido ang kapulisan nga pasagaan ang duha sang reklamo nga alarm and scandal. Kita diri wala natong ginatolerar no, kailan din nato na kaso, pero kung may mga hindi sila mag-intindihan, istoryahan lang nila, may ara manda, may barangay manda. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, ang naga. Ratsada! Mga kapuso, dala ko naman nga papremyo nagahulat sa ating Kapuso Big Time Panalo Season 5. Pwede magpadala sa entries subdob sa August 7, 2026. Magpadala sa entries para may chance nga magdaog ang mga manubakal kay Sari-Sari store owners. Ang pinakaginabantayan nga nationwide promo sa GMA Network magapanghatag sa masobra 6 million pesos nga papremyo kag for the first time may duha ka mas wealthy nga winners sa grand prize nga 2 million pesos tax-free. Magluwas sa grand prize winners, madamo man
na magdaog sang cash prizes sa aton Kapuso Big Time Panalo. 10 winners of 50,000 pesos, 100 winners ang 5,000, kag 280 winners ang 1,000 pesos. Maghulog sa entry sa participating Mercury Drug branches sa aton GMA Regional TV and radio stations. Kag pwede man sa selected outlets ng Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake FB accounts o kung scam texts. Tutok lang sa GMA kung magbisita sa official FB page www.facebook.com/GMApromos kag microsite promos.gmanetwork.com/GMApromos para sa kompletong mechanics kag official announcements. Mga kapuso, ginpaagi sa pangamuyo kag pagsuksok sa puti nga panapton sa mga Ilonggo ang pag-ugyon sa nationwide White Ribbon Movement kahapon. Sa piyak nga wala sang rally nga ginpatigayon, mabaskog sa gihapon ang panawagan sa mga tumuluo kag simbahan nga pasabton kag prisuhon ang mapamatud-an nga korap sa gobyerno. Sa homily ni Haro Archbishop Midifil Billones, ginpahayag sini nga hindi overnight ang pagbungkag sa korupsyon. Mahimo ini paagi sa pagpili sang husto nga lideres sa tiyon sang eleksyon kag hindi pagpabakal sang boto sa mga politiko. Ining pagpanindugan batok sa korupsyon, it doesn't have to be overnight, one time, big time. Pero kung mag-abot ka ni Achimpo, tapos you compromise by selling your votes, when we are tempted, then we repeat the vicious cycle. Mga puso, yari na ang mga dapat bantayan sa The Master Cutter. Ano bala ang magyani ibiyang sa iaunang adlaw sa eskwelahan? Ano bala mga tikango brahon ni Atoy para mas makilala sa ibiyang? Bantayan inakaroon sa aton GMA Prime 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Samtang, ano bala madiskobrehan ni Iza? Paano bala ini makaapekto sa iya pagdumala sa pinakamisyon sa Task Force Firewall? Bantayan inakaroon 8:50 p.m. sa GMA Prime. Mga kapuso, nagataas ang tsansa mangin bagyo ang low pressure area nga ginamonitor sa sulod ng Philippine Area of Responsibility. Ulihin nakita masobra 700 kilometers na sidlangan sang Surigao City kag nagaapekto sa pila ka bahin sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga kag Davao Region. Magluwas sa LPA, nagapaulan man ang habagat sa pila ka bahin sang Luzon. Base sa datos sa Metro Weather, dako ang tsansa sang ulan sa Western Visayas. Posible ang heavy rainfall sa Iloilo Province, gani maghalong sa baha kag landslide. Samtang matanaw ang episode nga ini kag iban pang mga lokal nga balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man ninyo mabisita ang official YouTube channel, GMA Regional TV, kaya click ang subscribe button para sa mga pinakamainit nga balita halin sa mga rehiyon. Madamo nga salamat sa aton mga kapuso pati man sa aton mga kapuso abroad. Ako si Adrian Prieto. Ako naman si Gertrude Charlatan. Kami ang GMA Regional TV. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sa tubtob subong matutod nga serbisyo gidla. Tubtob was, ululupod gyapon kita tanan sa pag Ratsada.